ika-117 kabanata. Naramdaman ni Speed ang pagdating ng dalawang presensya mula sa ere. Humahabol ito sa kanya ng mabilis at hindi siya sigurado kung maaabutan siya ng mga ito. Napapaisip nga siya kung lalabanan niya ang mga ito, kaso mas priority nga raw nila ang pagpunta sa itaas ng Alpamos Volcano. Gaya nga ng sabi ni Beast sa kanya. Sa pagbulusok ng mabilis na pagtakbo ni Speed ay napaseryoso na lang din siya nang may mga malalakas na presensya ang biglang rumagasa ng mabilis mula sa kung saan dito sa gubat. Napaseryoso na nga lang din si Speed dahil ng mga oras na iyon ay may nakasalubong siyang isang nilalang na may ulo ng elepante. Babangga siya rito kung kaya sa pagdiin ng isang paa niya sa lupa ay doon na nga bumulwak ang kanyang itim na aura mula roon. Tumalon si Speed ng malakas at makikitang gahibla na lang ng buhok ang pagitan niya mula sa nilalang na babanggaan niya sana. Napapaisip siya kung ano ang mga ito at kung hindi siya nagkakamali ay papunta ito sa direksyon kung nasaan ang mga kasamahan nila. Gustong malaman ni Speed kung kalaban ba ang mga ito o hindi. Nakakaramdam kasi siya ng mapanganib na presensya mula sa mga ito. Hindi pangkaraniwang mga nilalang ang mga iyon at sa dami ng mga ito ay pwedeng matalo sila kung bilang ang pagbabasehan. Gusto ni Speed na huminto kaso may mas kailangan akong tapusin. Sinabi ni Bining Priya ay nawala kaya dapat makarating na kaagad ako sa itaas ng bulkan sa lalong mabilis na panahon. Sa paglapag ni Speed sa ibaba ay doon naman siya biglang napaseryoso nang may maramdaman siyang bola ng itim na enerhiyang papunta sa kanya. Mabilis ang pagdating noon kung kaya agad siyang tumalon palayo mula roon. Kaso biglang may lumitaw na nilalang sa kanyang harapan na makikitang ang kamao ay paparating na sa kanyang mukha. Naabutan si Speed nang humahabol sa kanyang dalawang nilalang. Ang dalawang demons na kasamahan ng mga nagmula sa Hell Region. Nakamaskara ang nasa harapan ni Speed at kung hindi siya iiwas ay matatamaan siya nito. Sino kayo? Bulalas ni Speed at ang hangin mula sa bagwis ng kamao ng demon na iyon ay kumawala. Nakaiwas si Speed at sa pagharap ng demon na iyon sa kanya ay doon na nga siya biglang lumampas. Natumba ang demon na binigla siya ng suntok. Ito ay napaseryoso rin dahil nang tatayo na siya ay nakaramdam na lang siya ng pagbuhol ng tali ng suot niyang sapatos. Magkabuhol ang sintas ng dalawang itim na sapatos niyang suot at nang lumingon siya sa inatake niya ay doon na siya napaseryoso dahil tumama ang paa nito sa kanyang mukha. Pinuntungan siya nito at lumampas sa kanya. Sorry, wala akong oras sa inyo, sabi nga ni Speed. Hindi malalakas ang mga ito. Ito ang nararamdaman ko mula sa dalawang ito. Seryoso ba talaga ito? Hindi ganito ang naramdaman ko mula sa mga demons na nakita ko sa labas. O lumakas lang talaga ako? Naguguluhan ako, sabi nga ni Speed sa kanyang isip. At nang umabante na siya ng mabilis ay bigla na lang siyang nakarinig ng boses na nagmumula sa itaas. Hindi ka makakatakas sa amin, bulalas ng nasa ereng demon. Makikita ngang may suot itong sombrero na kung saan ang sungay niya ay nakasuot sa dalawang butas na nasa unahan noon. Makikita nga ring may tattoo ito na parang apoy sa magkabilang braso nito at sa pagliwanag ng dalawang palad nito ng itim ay doon na nga niya pinakawalan ang kanyang sunod-sunod na bola ng itim na enerhiya. Huwag mong patakasin ang isang iyan, oo. Bulalas nga ng demon na nasa ibaba na agad na inalis ang pagkakabuhol ng sintas ng dalawa niyang sapatos sa isa't isa. Hindi ka nag-iingat, Ilo. Paano napabagsakan ng tagalabas na iyan? Isang demon iyan, sigaw naman ng demon na si Ilo at si Oo naman ay napangisi dahil sa pagbagsak ng mga binitawan niyang atake ay doon na rin kumawala ang mga pagsabog mula sa ibaba. Baka biglang may lumabas na mga mamurits sa ginagawa mo. Bulalas pa nito. Wala akong pakialam. Kailangan natin ng mga bagong laruan para kay Gloco.
Ngayon lang uli may tagalabas na nakapasok dito. Kaya hindi natin pwedeng hayaan ng mga ito sa mga taga Shell Region. Giit naman ni Oo at si Ilo naman ay agad na tumalon pataas at lumipad para samahan ito. May punto ka. Sabi nga nito kaso, nang mawala ang mga pagsabog sa ibaba ay dito na sila napaseryoso. Nang mawala ang presensya ng kanilang inatake. Sa bayan nilang pinakawalan ang pandamang demo nila. Kaso wala silang makita. Saan napunta ang isang iyon? Tinunaw ba siya ng mga atake ko? Naitanong ni Oo at si Ilo naman ay napaseryoso dahil may biglang lumitaw sa kanilang harapan. Paano narito na ito? Pasensya na. Ayaw ko lang muna ng magulo. Sabi nga ni Speed, malakas ang loob niyang gawin ito dahil ramdam na ramdam niyang kayang-kaya niya ang dalawang ito. Hindi sa minamaliit niya ang dalawang demo na ito gaya ng ginagawa ng marami sa kanya sa labas ng lugar na ito. Pero kung wala raw siyang gagawin ay aabalahin siya ng mga ito sa kanyang tunay na layunin. Bumuka ang palad ni Speed at dito ay makikita ang pag-ipon ng aura niya roong itim at violet. Sa pagdating ng dalawang palad niya sa tapat ng katawan ng dalawa ay makikitang nasa pagitan na rin siya ng mga ito. Ang bilis! Sabay na bigkas ng dalawa at doon na nga mawala ang malakas na puwersa mula sa palad ni Speed na nagpatalsik sa kanila palayo. Napabuga pa ng lawi ang dalawa at doon na nga makikita ang malakas at mabilis na pagtapon ng mga ito sa malayo. Sa paglapag naman ni Speed ay agad siyang kumuyom at dumiin ng mga paa sa lupa. Napatingin nga siya sa oras na nasa itaas ng kanyang ulo matapos iyon. 14:00. 14 na minuto na lang at mauubos ng oras. Sina Beast at Enma naman ay napaseryoso nang ang natitira na lang sa mga kasamahan nila ay sina Crad, Namus at Torn. Kasalukuyan nga itong akay-akay ng dalawang dambuhalang agila. Inilipad nga sila nito para makarating sa paanan ng bulkan. Siniwalat nga ng mga hayop na dumating na hindi sila pwedeng pumunta sa bulkan ng Alpamos. Tinanong ni Enma kung bakit at ang sagot ng rhino na kausap niya ay dahil isa itong batas ng islang ito. Malaya raw silang maglibot sa kalahating bahaging malapit dito pero ang pagpunta sa bulkan ay hindi nila pwedeng gawin dahil nakatira sa itaas ang halimaw ng islang ito. Tinanong din nga ni Enma kung may alam ang mga ito sa espadang may dahilan ng larong ito sa kanila kaso umiling ang mga hayop sa kanila ni Beast. Wala kaming alam sa mga demon items na sinasabi ninyo. Magmula noon, ang nakasanayan namin ay ang sumunod sa magiging hari namin at atakihin ang sino mang papasok sa kalahating bahagi ng islang ito. Kung ganoon, pinoprotektahan ninyo ang bulkan ng Alpamos? Tanong pa ni Enma at umiling muli ang mga hayop. Hindi namin alam. Ito ang sagot ng mga ito. Matapos nga iyon ay doon na nga makikita ang pag-uutos ni Beast sa mga ito sa mga lumipad na narito na ihatid na lang sila sa paanan ng bulkan. Nang mga oras na iyon ay wala pa ring malay ang mga kasamahan nila na naabutan nila. Nang dumating nga rin ang mga hayop na kasama nila ay nagsialisan din kaagad ang mga demons na inatake sila. Hindi sila ang dapat nating unahin. Ang laro ng demon item ang dapat nating magawa kaagad. Kung kailangan talunin ng halimaw na nasa itaas ng bulkan, walang problema. Seryosong wika nga ni Beast na napakuyom at napaisip. Ang kanyang kagustuhan na kumalaban ng mga malalakas, nasa katawan pa rin naman niya ito. At sa bagong lugar na ito, gusto niyang malaman kung talaga bang mapanganib sa tulad niya ang pagpasok sa Dark Triangle. Kung ang mga demons kasi na umatake sa kanila ang pagbabasehan niya, tila yata hindi ito ang kanyang inaasahan. Napatanong tuloy siya kung may malalakas bang demons ang narito sa loob ng lugar na ito. Makikita nga ang mga malalaking ibon sa itaas ng kagubatan na mabilis na lumilipad. Si Beast nga ay nasa ibabaw ng ulo ng isa sa mga iyon at seryosong tinatanaw ang paanan ng bulkan ng Alpamos. Dito na nga rin siya napatingin sa bulkan at ang kalahating bahagi nito ay nababalot ng makapal na ulap na tila kumakapal ng kumakapal habang papalapit sila ng papalapit. Dumidilim na rin nga ang paligid ng sandaling iyon. Tila ba nilalamon na ng makapal na ulap na nakapalibot sa itaas ng bulkan ang liwanag sa lugar habang sila ay umuusad. Ang bilis ni Speed.
Nasaan na ang isang iyon? Nakarating na ba siya sa itaas ng bulkan? Tanong pa nga ni Beast sa kanyang isip. Ginamit nga niya ang telepathy niya at walang sumagot sa kanya. Ibig sabihin nito ay wala sa malapit si Speed at maaaring malayo pa ito sa kanila. Nang mga oras namang iyon, nakikita na nga si Speed sa paanan ng bulkan at madilim na sa bahaging iyon na sinamahan pa ng pagragasan ng malakas na hangin na nagmumula sa itaas. Tiningala niya ang makapal na ulap na bumabalot sa itaas ng bulkan at tila ang bagay na ito ay ayaw silang papuntahin doon. Nagliwanag ang ilang parte noon at kasunod noon ay ang pagbagsak ng malalakas na kidlat na lumikha ng pagsabog sa gitnang bahagi ng bulkan. Uminom muna sandali si Speed ng tubig at nagpunas ng kanyang pawis ng oras na iyon. At sa pagkawala ng kanyang itim na aura sa kanyang mga paa, ay dito na nga rin siya sumeryoso. Isang malakas na presensya ang biglang naramdaman niya mula sa itaas at hindi ito basta-basta. May pagkakatulad ito sa naramdaman niya sa mga demons na nakita niya sa labas. Ang laki ng pinagkaiba nito sa mga demons na umabala sa kanya kanina at mukhang ito ang kailangan niyang paghandaan. Uuna na ako, Beast, sabi nga ni Speed at makikita nga ang oras sa itaas ng kanyang ulo ng sandaling iyon. May natitira na lamang na 9 na minuto.